Magandang hapon po sa lahat. Salamat sa Panginoon. Isang hapon na sarap magpapahinga sa mga ganitong oras. Pero naririto tayo para sambahin ng Panginoon. So ihanda natin ang ating mga pandinig para sa kanyang mga salita. No? Pagayon tayo muna ay manalangin. Muli, Panginoon Diyos, dumudulog kami sa inyo at dumadalangin na kami samahan sa oras sa mong ito. Oras kung saan ay kalaban namin ang aming kalakasan. Kalaban namin ang aming mga mata. Samahan kami, huwag mong ipahintulot na ang mga kahinaang pisikal ay maging hadlang upang hindi namin mapakinabangan ang mga salita mong ipapahayag. Naway laging bukas ang aming isipan at makasumpong kami ng pagkatuto mula sa mga salita mong ipapahayag sa hapong ito. Samahan po ninyo, Ama, ang iyong lingkod. Naway may parating ang mensahe, maliwanag, kauna-unawa para po sa bawat isa sa iglesia. Kaya lubos kami nagtitiwala sa iyong presensya at pangungunan ng Santong Espiritu. Biyayaan niyo po kami ng katagumpayan sa oras pong ito ng aming pagbubulay, pag-aaral na iyong mga salita. Salamat po, Ama, at purihin po kayo. Kung aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon. Amen. Blueprint for Victory. Yan po ang ating title, Blueprint for Victory. Stepping Forward in Faith and Courage. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. At ang gusto ko sa ating pag-uusap ay mabuksan tayo sa isang malaking idea that God prepares His servants or His people for future challenges by commanding them to be courageous and act on His words and trust in the abiding presence of God. Ito po yung habang tayo nagtatalakay, ito yung dapat nating makita, how God prepares us as His servants, as people, para sa mga hamon sa ating buhay. Mayroon siya mga pinag-uutos na dapat nating sundin, na dapat tayo magpakatapang, magpakatatag, magpakatibay, at iangkop natin ating pamumuhay sa Kanyang mga salita, at lubos tayong magtiwala sa Kanyang nanatiling presensya. No? Sinusubo ko pong mag-series sa Book of Joshua. Siguro narinig niyo na magsi-series nito. Titingnan ko kung paano ko siya isi-series, pero susubukin ko itong Book of Joshua. No? Itong aklat po ng Joshua, kung akin siyang titingnan, nagsilbi po siyang tulay. No? Sa pagitan po ng wilderness wandering under Moses the time at yung pagkatatag o the establishment of the Israelite in the Promised Land. No? At ito ring Book of Joshua ay recording din ito. Mayroong mga tala dito about Israel's military campaign. Tinala rin dito kung paanong pinagparti-partihan ng mga Israelita yung lupain na pinangako ng Diyos sa kanila, yung mga teritoryo na pinagparti-parti sa mga bahagi po sa bayang Israel. Kung titingnan nga po natin, masasabi natin it is the first historical book in the Old Testament, no? The book of Joshua. Of course, kung titingnan natin ang aklat, ang setting niya ay nagsimula immediately nang mamatay si Moses. Nung mamatay si Moses, na pumasok na kaagad itong mga bagay na ito. Kung matandaan natin, itong bayan ng Israel was 400 years enslaved in Egypt, at may 40 years din silang wandering sa wilderness.
Pagdating natin dito sa Joshua, itong ating pag-uusapan, which is Joshua chapter 1, verse 1 to 9, nakatuon ito doon sa transition from past leadership to a new beginning. Mayroong bagong pasimula. Mayroong transition na makikita natin dito. At mapapansin din natin kung paanong hinamon ng mga Israelita to find strength in God's promises and to follow His words para ma-achieve nila yung success doon sa kanilang pagpasok doon sa land of promise. Kahimayin natin itong ating teksto. Basahin ko muli verses 1 and 2 na ang sabi po ganito. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' assistant, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, you and all these people, into the land that I am giving to them, to the people of Israel. Unang mapapansin natin dito, ay yung panawagan that they have to be moving forward. Kailangan nilang kumilos, pasulong. At maliwanag, ito isang pag-uutos that they must be moving forward. Sinabihan ng Diyos si Joshua. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, patay na si Moses. Ano sunod? Nung sabihin niya, patay na si Moses, Joshua. Sabi na pa niya, you have to arise and step up. It is time for you to step up. So makikita natin ang panawagan ng Diyos kay Joshua is to move, to make action sa kanilang sitwasyon. So there is this transition of leadership. Ibig sabihin, it signals that while past is important, it is time to move forward. And of course, the purpose of moving forward is to achieve or to claim the promise of God that is ahead. Humakbang kayo. Ang sabi ng Diyos kay Joshua, humakbang kayo. Wala na si Moses. Humakbang kayo. Abutin ninyo yung pinangako ko na sa unahan ninyo. Bakit? Pag hindi kayo kumilos, hindi maabot yung pangako. So they have to move. So yun yung pinag-uutos ka lang ng Diyos. Maliwanag yung sinasabi sa kanila. Moses is dead. Na kung aking isipin, when the man of God dies, nothing of God dies. Ibig sabihin, mawala man yung mga nanguna sa inyo, hindi mawawala yung plano ng Diyos. It remains. Kailangan lang kumilos kayo. Because God's purpose continues. Mawala man yung dating leader mo, hindi nawawala yung plano ng Diyos para sa inyo. So go on. Mayroong transition, mayroong pagkilos. Kaya pinagdidiinan na Diyos dito kung aking isipin yung man, Moses, my servant, is dead. At simply it implies, you have to accept the painful reality, masakit, pero huwag kayong magpapapigil sa ganong kondisyon. You have to move on. You have to acknowledge na tapos na yung panahon ni Moses. You have to acknowledge tapos na yung kanyang era. You have to start a new beginning. Tapos na yung nakaraan. You have to embrace a new era of life. You have to embrace a new beginning of your life. You have to embrace the next chapter. Para sinasabi ng Diyos kay Joshua, you have to step up. Do not just stand still. Huwag ka lang manatiling nakatayo. You have to take action. You have to assume the leadership.
Dahil wala na nga si Moses. You have to cross the Jordan. You have to cross another new territory. God has prepared for you. Na, mga kapatid, isipin natin, we are the Israel of God. Ilagay natin yung ating mga paa sa kalagayan ito ng mga Israelita. We have to step up. We should not stand still. We have to take action and move on. We have to rely on God's promises. Sabi sa mga Israelita, you have to rely on my promises. Parang ganun sabi ng Diyos. You have to trust that the mission na binigay sa iyo kay Joshua will succeed. Why? Because God has already provided the way. Ganyan din sa buhay natin mga Kristiyano. Marami tayong obstacle sa ating paglakad sa buhay. Maaring nawawalan yung mga nanguna sa atin. Maaring iba na yung nangunguna sa atin. Just forget the past. Just move on. Ang plano ng Diyos magsasucceed yan. Bakit? Hinanda na ng Diyos yan para sa bawat isa. At wala makakapigil dyan sa plano ng Diyos. Para sinasabi ng Diyos, patuloy ka lang. Hinanda ko na yung daanan nyo. Sigurado magsasucceed kayo. Ano kailangan? Trust. We have to rely on His promises. Ngayon, isipin natin ito. Kung ilalagay natin ating mga sarili sa kalagayan ng mga Israelita. Practically, ibig lang sabihin ito, pwede tayong malungkot sa ating mga kawalan. No? Mawalan ka ng hanap buhay, mawalan ka ng mahal sa buhay, mawala ko anumang bagay sa iyo, hindi yan maaaring pumigil sa iyo, sa iyong paglakad. We do not need to be stuck sa ating mga nakaraan. Meaning we have to arise. Kailangan tumayo tayo. Huwag tayong manatili sa mga ganong mga failure before, the past, whatever it is. No? Hindi tayo dapat ma-stuck sa mga nakaraang iyan. We have to arise. We have to go over. Kailangan magpatuloy tayo. We have to actively take the next step. Dahil hindi mo marating yung kasunod, yung patuloy na buhay kapag ka naka-steady ka lang. You have to move. You have to step. Humakbang ka. Do not wait for comfort. Nalulungkot ka. Antay muna ako. Masama pa loob ko eh. No! Huwag kang papigil sa mga kung anong nararamdaman mo. You have to make action. You have to move. Do not wait for comfort. You have to initiate action. Kaya parang sinasabi kay Moses, ng Diyos kay Moses, ay kay Joshua, huwag kang malungkot. Huwag kang manatili. Patay na ang lingkod kong si Moses. But you have to step up, you have to move on. Ang pangako ko sa iyo nandiyan. Lumakad ka lang, humakbang ka lang. Ganyan din sa ating mga mananampalataya. Huwag kayong manatili. You have to move. Kumilos kayo. You have to initiate action. Do not be stuck on what has happened in the past. You have to continue. Because God's plan is not limited to one person or to one era. Hindi limited ang ginagawa ng Diyos sa isa lang. We have to accept loss, but we have to allow ourselves to move on from the past. Moses is dead. We have to take action, rise and move, go over, rely on God's strength. Umasa tayo. Ang tumawag sa atin ng Diyos ang magbibigay ng lakas. So ito yung pinauunawa ng Diyos kay Joshua. Because siya ngayon ang mangunguna sa mga Israelita. Iniwanan na sila ni Moses. Tapos na ang lakad ni Moses. Kayo naman ngayon. Titingnan natin sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Paano tayo lalakad? Paano tayo magiging matibay? Paano tayo magsasucceed sa mga bagay na gusto nating maabot? Why?
Second point natin, because the assurance is from God's presence in us. Nariyan ang kanyang presensya, verses 3 and 5. Ang sabi niya, napakagandang pangako nito sa mga Israelita, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given to you, just as I promised to Moses. From the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea towards the going down of the sun, shall be your territory. No man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. Napakagandang pangako, yung presensya ng Diyos. Sigurado na, sinasabi na ng Diyos sa mga Israelita, kay Joshua, pangunahan mo sila, sigurado na, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, mula sa mga bagay niyan, makakamit mo lahat ng bagay niyan, mga Kristiyano, makakamit nyo yung mga pinangako ng Diyos sa inyo, lumakad kayo, magpatuloy kayo, dahil sinasamahan ko kayo. Napakagandang pangako ng Diyos. There is this divine promise of God. Naroon yung kanyang kapangyarihan, nandoon din yung kanyang kalakasan na ibinigay to enablement. Meron kayong kakayahan. Ang magbibigay ang Diyos mismo. Ang magbibigay ng kakayanan. So, ina-assure dito ng Diyos kay Joshua that Israelites na bawat lugar na kanilang tutungtungan, na imagine mo tutungtungan ng kanilang mga talampakan ay kanila. And it is already assured, sinigurado na ng Diyos sa kanila, kay Joshua, na makakamit nila ito. Sapagkat hindi mabibigo, hindi matatalo ang presensya. Sapagkat nandun ang kanyang presensya, guaranteed na. They will never be defeated or forsaken. Christian, sa buhay natin, marami tayong karanasan. Just trust in the presence of God. We will never be defeated in every struggle as Christians. Magtiwala tayo sa Panginoon. Parang ganun sinasabi niya sa mga Israelita. Huwag kayong matakot. Alam natin there's struggle ahead. But do not be afraid. Sigurado na kayo, sinasamahan ko kayo. I can give you an enablement para magawa ninyo mga bagay na yan. You will never be defeated. So maliwanag kung paano saan nakasintro yung mensahe na sinasabi kay Joshua. It is centered on divine assurance, on that divine ownership, and the unwavering companionship of God. Yun din naman pangako niya sa atin eh. Hindi niya tayo iiwan. Maraming problema, pero pag binigyan ka ng problema, siya din naman ang mananagot. Siya rin ang magbibigay siya ng kakayanan. Yun yung pangako niya. There is that ownership. Anak ka ng Diyos eh. Kristiyano ka. Anak ka ng Diyos. Naniniwala sa Kanya. Hindi niya pababayaan. Ano ba plano ng Diyos sa atin? Gusto niya tayong dalhin sa rest. Sinong pipigil sa ating makarating sa pangakong kapahingahan ng Diyos? Eh, ikaw lang sa sarili mo. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, hindi mo mamarating yung pangako na kapahingahan. At ito yung sinasabi niya sa mga Israelita, mayroon akong hinihanda sa inyo. Pinangako ko pa kay Abraham, tutuparin ko na ngayon. Sumaliwanag. Yung ating paniniwala sa ating mga sarili, pag narinig natin na ang sinasabi, yung lahat ng gagawin ay magmumula sa Diyos, it will shift our focus. Malalayo yung ating pagtingin sa ating mga sariling kakayanan. Kundi ang ating titingnan ngayon, yung ginagawa ng Diyos sa atin, hindi yung ating magagawa. Ang pinangako ng Diyos, yung kanyang gawin para sa atin, para sa mga Israelita. So nag-shift focus sila. Tingin lang marami sila, nagtitiwala sa kanilang kalakasan, sinabi ng Diyos, no, hinanda ko na ang mga bagay para sa inyo. You have to take possession of the land.
Because I already guaranteed it for you. Garantisado na. Ginawa na ng Diyos, inihanda na niya. Verse 5, ang sabi nga, no man shall be able to stand before you all the days of your life. Just as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you or forsake you. No man shall be able to stand before you. Klarong-klaro ang salita at pangako ng Diyos. The words that provides assurance. Assurance of what? Protection. Protection of what? Against any external opposition or obstacle. Kaya nga tayo mga Kristiyano, hindi dapat tayo mag-aalala. Mayroon tayong kinaharap sa ating mga lakad sa buhay. Pero walang makakapigil sa atin. Walang pwedeng pumigil sa atin kahit anong opposition, kahit anong obstacle if you really is for the Lord. Walang obstacle na, walang mga opposition na maaaring pumigil sa atin sa paglakad natin at pagkamit natin ng pinangakong kapahingahan ng Diyos. There is ultimate comfort in God's eternal pledge. As I was with Moses, so I will be with you. Sabi niya kay Joshua. No? I will not leave you or forsake you. It is a clear reminder of God's continuity and unfailing faithfulness. Tapat ang Diyos. Blueprint for victory. Sigurado na. Ano ba Tagalog ng blueprint? Asol na imprenta? Ano ba? Ano Tagalog ng blueprint? Ano Tagalog niyan? Blueprint? Planong na isulat na? Pag blueprint ganyan, aprobado yan. Di papipirmahan mo yan sa ano eh. Kung pagpagawa ka na bahay, may blueprint na plano, pirmado yan eh. So, ibig sabihin, ang blueprint ng tagumpay nating mga Kristiyano, pirmado na ng Diyos yan. Nakatala na yan. Ito na yan. So, you have to trust. You are reminded that you have a blueprint for your victory. Go on. Step. Humakbang ka. Because God promised to give the inheritance. At ang basihan nito, yung kanyang faithfulness at yung kanyang, hindi yung human strength natin. Yun nga yung blueprint ng Diyos. Pinirmahan niya na eh. Nangako na siya. So ano pinakikita nito sa atin? Bilang mga mananampalataya, we must actively step out. Step out in what? In faith. Kailangan nating maposes, makamit yung mga spiritual, yung mga personal blessing na inihanda na ng Diyos, ipinangako na ng Diyos. Kasi maraming mga Kristiyano failure sa kanilang Christian life. Bakit? They are trusting on their own strength. But we have to trust in God's presence. Yung kanyang ownership. Pag-ari tayo ng Diyos. Ang punto ko rito, while God secures the victory, we must act with courage and obedience. Trusting that His presence guarantees success over challenges. Success over challenges. Dapat yun panghawakan natin, Christians. We should not wait for blessing to come. We have to take action. Parang si Juan Tamad ba? Gustong kumain ng bayabas. Ang ginawa, nagtihaya sa ilalim ng bayabas na kanganga. Naantay malaglaging bayabas. Pero yes, there is a promise. There is a promise of blessing. But, do not wait for blessing to come. You have to take action. Kagaya ni Joshua, kailangan nating humakbang patungo sa lupang ipinangako.
na pag-aariin nila. So they have to overcome fear. Paano i-overcome ang fear? By divine presence of God. Yun yung panghawakan ni Joshua. Kailangan ang mag-operate sa kanilang paglalakbay ang presensya ng Diyos. Kahit sa ating mga Kristiyano, ang mag-operate sa buhay natin, sa ating paglalakbay sa buhay na ito ay ang presensya ng Diyos. For God is with us. Kaya nga, no obstacle can permanently stop us in our Christian journey of life. Hindi tayo pigilan ng anuman sa paglalakad natin. We have to have that persistent faith. Keep moving forward. Even when progress, parang ang progreso mahirap, may mga pakiramdam mo, napakahirap maabot. Pero kahit na pakiramdam natin, mahirap maabot itong mga progress na ito, ang ilagay lang natin sa isip, it is already been given to us. God has already given victory to the Israelites. God has already given us that victory. Blueprint. Permado na ng Diyos yan. So ang punto ko rito, na gusto kong makita, is that active faith is moving. It is not just believing. We have to have an active faith that is moving. Huwag niyo lang sabihin na mayroon na kayong pananampalataya. Hayaan ninyong ang pananampalataya ni kumikilos. It's moving forward. Ito yung magdadala sa atin forward. Thirdly, the command is to be courageous. Magpakatatag ka, magpakatapang ka. Verse 6, 7, sabi, be strong and courageous, for you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Only be strong and be very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Then 9, ganun din sinabi, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. There is the command to be courageous. Be strong. Magpakalakas ka. Magpakatibay ka. Pero makikita natin yung pinag-uutos niya. You have to be obedient. Meron palang hinihingi, you have to be obedient. You have to be dependent on God. Huwag ka lang matapang. Kristiyano, huwag lang tayong matapang. We have to be dependent to God. So makikita natin, it is a command to be divinely bold and steadfast. Ito yung katapangan. Ito yung tawag natin ito, the courage that is being fueled by God's presence. No? Yung pinakagasolina ng tapang ng Kristiyano dapat na presensya ng Diyos. A courage that is fueled by God's presence. Kaya nga sabi ng Diyos kay Joshua, Joshua, be bold, be strong, be courageous. You should not trust in your own human strength. You must trust in God's presence. At yung tapang mo ang gagamitin mo para mapangunahan mo ang bayang ito. Kasi takot si Joshua, siyempre, hindi sanay na assistant siya ni Moses. Nakikita niya kung paano nanguna si Moses. Sa mga Kristiyano, dapat ganun din ang ating pakiramdam. Pag may nawawalang mga nangunguna sa atin, huwag masira ng loob.
Patuloy tayong humakbang. The courage is required. Everyone to go forward. Ang instruction, ito yung dapat nating makita. Ang instruction, not to turn left or right. It only means there must be an obedience. You have to obey God's principle strictly. Pag sinabi niya strictly, dapat mahigpit na utos yan. Sometimes, sa buhay natin, kaya nating anong tawag niyan? Kaya nating i-justify yung ating mga pagkukulang. Lagi kong nababanggit ulit yung sapagkat kami tao lamang. But we should not justify. Ang command dito ng Diyos is strictly obey His principle. Tandaan natin yung courage na hiningi dito ng Diyos is a courage that is with active obedience. Mayroong pagsunod. Because true strength is not the absence of fear, but acting on God's command. Yun ang tunay na takot. Acting on God's command. Isang katapangan, isang kalakasan, isang katatagan that is rooted in steadfast obedience to that divine wisdom at yung unwavering trust natin sa Diyos. Ito yung nagpapatibay kay Joshua sa kanyang pangunguna sa mga Israelita. Alam natin kung gaano katigas ang ulo ng mga Israelita ang pinamumunuan ni Moses. Marami reklamo, ngayon siya mamumuno. At ang gagawin niya ay para matupad yung pangako ng Diyos sa Israelita. Dadalhin niya itong mga taong ito, matitigas ang ulo, sa isang lupang pangako, a land that is flowing with milk and honey. So makita natin, courage dito needs an active obedience. Ang kanilang pagkakatiwalaan ni Joshua is yung unwavering trust niya sa Diyos. At maliwanag inulit ito ng Diyos kay yung mandate niya kay Joshua. Be strong and courageous. Binanggit niya ito, verse 6, 7, then 9, inulit niya. Bakit ganito ang ginawa ng Diyos? Bakit niya inulit-ulit kay Joshua ang kanyang paghamo na magpakalakas at magpaka-courageous? Sapagkat yung kanyang dadalhing task, kailangan ng inward determination. Kailangan niya ng determination. Why? Sapagkat harapin niya maraming balakid bago makamit ang mga bagay nito. Kailangan niya ng outward boldness. So, ang ibig kong sabihin, we need to have that total obedience for success. Total obedience for success. We have to faithfully observe entirely God's law that is given to Moses, sabi ng Diyos. Without deviating or without, wala kang paglihis. Huwag kang lumihis. Sundan mo lang. Huwag kang lumihis sa pakaliwa, pakanan. We have to be aligned with God's plan. No? Merong plano ng Diyos for your success, good success. You have to be aligned with God's plan, Christians. For our Christian life's success, you have to be aligned with God's plan. Spiritual strength is built on daily commitment to God's principles rather than relying on human cleverness. Napakahalagang bagay nito. Yung spiritual na lakas, kailangan naitatag, naitayo doon sa araw-araw nating paglalagak ng ating commitment sa Diyos, sa mga prinsipyo ng Diyos, kaysa doon sa pagpananalig natin, pananangan natin sa ating sariling kagalingan. Magaling lang tayo. Magaling naman ako eh. No.
Dapat ang ating panghahawakan yung kagalingan na nagmumula sa Diyos, hindi yung kagalingan natin. Si Joshua was commanded to focus on the promised victory rather than the daunting battle ahead. So, hinahamon niya si Joshua. Inutusan siya, sige, ituon mo yung sarili mo. Magpatuloy ka, ituon mo yung sarili mo sa pangako kong tagumpay. Huwag doon sa nakakatakot na mga bagay na kakaharapin mo. Alam natin, marami silang digmaan na hinarap. Bago nila napasok ang lupang pangako. They have to fight dun sa mga inhabitants sa kanilang mga lupain, kanilang dadaanan. So sinabi ng Diyos, huwag kang mag-focus dyan sa problema. Huwag mong ituon na sarili mo sa mga problema. Ituon mo yung sarili mo doon sa ipinangako ng Diyos. Inihanda na yan para sa iyo. Huwag kang magtuon doon sa battles ahead. We have to focus on the promise, not on the problem. Christian, di ba, madalas ang pinagtutuunan natin ng pansin ay yung mga problema natin. Kaya hindi natin nasusolve. Why? We're trusting on our own cleverness and ability. But we have to trust God. Because nangako ang Diyos ng kanyang presensya. Ang presensya ng Diyos ang ating kalakasan. We can be strong like Joshua. Why? Because God's promise to be with us wherever we go. Nangako siya. So pang-apat, the foundation of obedience, 7 and 8. Ang sabi niya, only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, but you may have good success wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Makita natin, ang success ay ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. The foundation of obedience. Dito sinasabi ng Diyos kay Joshua that consistent success comes from habitually meditating on and obeying God's word rather than relying solely on human effort. Ulitin ko po, pinakikita rito na ang consistent na tagumpay magmumula lamang sa nakaugalian na pagbubulay at pagsunod sa salita ng Diyos kaysa manalig ka, manangan ka sa iyong sariling kakayanan. Dapat manalig tayo sa ginagawa ng Diyos. Klaro, it calls for integrating Scripture into daily life. Ang success pala, i-integrate natin yung ating buhay sa salita ng Diyos. Naalala ko yung kahapon. The gospel is Jesus Christ. Ang buhay natin, isalig natin, hindi doon sa marami tayong alam na mga aral. Marami tayong mga distinctives. Ito tayo na iba. Ang importante pala, alam mo yung gospel. Dito makikita natin, i-integrate natin ating mga sarili sa scripture for us to succeed. Magtatagumpay lamang tayo kung naka-integrate tayo sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos. That only means scripture is our manual, a guiding manual sa ating mga kaisipan, sa ating mga pananalita, sa ating mga ginagawa. Pag ito yung guiding manual natin, nakasigurado tayo that our life will be aligned to God's will. Pag nagbubulay tayo lang yung salita ng Diyos, makikita natin lagi kung ano ba yung gusto ng Diyos sa buhay natin, ano bang lakad gagawin natin. Naka-align tayo sa salita ng Diyos, sa scripture, at yun ang gabay natin sa ating paglakad sa buhay pananampalataya. Para mag-succeed tayo. Kaya sinabi ng Diyos kay Moses,
At kay Joshua, sundan niyo ito, huwag ilayo sa iyong bibig. Huwag ilayo sa iyong sarili ang salita ng Diyos. Ito yung gagabay sa iyo para kayo magtagumpay. You have to integrate sa ating mga Kristiyano, we have to be integrating ourselves to Scripture sa ating pang-araw-araw na buhay. Allow it to be our guiding manual. Pag-guiding manual ito sa ating mga pag-iisip, pananalita at gawa. Sapagkat tinuturuan tayo nito to be consistent in life. To be consistent in everything. You have to meditate it day and night, sabi nga Day and night natin i-meditate. Kung magtatanong ko minsan ako, nahihiya ako nung mabasa ko to Kasi may mga panahon na hindi ko na nabubuksan ng Bible ko. Minsan nakakalimutan ko na kung saan bahagi ko bubuksan. Hahanapin ko pa. Tagal ko hanapin. Minsan titingnan ko yung index niya. Para alam ko kung alin nauuna. Nauna ba si Ezekiel kay Isaiah? O si Isaiah nauna kay Ezekiel? Kasi hindi ko na nabubuksan. Pati yung aking mga tawag nito, mga Bible verses. Dati memoryado ko yung Psalms 25. Buo yan, Psalms 25. Memoryado ko yan hanggang sa kahuli-huli, hanggang verse 1 hanggang 25. Memoryado ko yan. Lagi kong minimeditate, lagi yan. To you, Lord, I lift up my soul. Let me not be put into shame. Let not my enemies exalt over me. Memoryado ko yan. Nung katagalan, hindi ko na memorya. Bakit? Hindi ko na nabubuksan Matagal. Mabuti na lang may balot. Kung wala, di puro agiwi ang aking Bible. Siguro tayo ganun. We have to meditate. We have to integrate ourselves in Scripture. Make it a manual of Christian living para magabayan yung ating mga pananalita, ating mga gawa at mga iniisip. We have to be consistent in meditating. Ang sabi ng Diyos day and night. Keep it constantly in mind. It is obedience and action. Meditation is for the purpose of application. Kaya ka nagme-meditate for the purpose of application. Careful to do according. Sabi ng salita ng Panginoon kay Joshua. You have to be careful to do according to. Makikita natin yan. So, keep the word in your mouth. It only means aligning speech with God's word. Alam mo dito, ang katagumpayan is linked to obedience. Sa mga Israelita, yung kanilang tagumpay, nakalink ito doon sa kanilang pagsunod. At kagaya na sinasabi natin, obedience is fueled. By what? By regular, deep engagement with Scripture. Yung ating paglakad sa buhay pananampalataya, na ang pinakagasolina, fueled. Kailangan lagyan natin ng gasolina ito. At ang gasolina nito, ang salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. Speech with God's word, fueled regularly. We have to have that deep engagement with Scripture. Kaya, mga kapatid, ang katagumpayan ni Joshua at ng mga Israelita at ng mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, nakaugat ito, it stems not from human might or merit, but from unwavering trust in God's covenant. A strict adherence to His revealed word. Strict adherence to His revealed word. Dapat makita natin itong mga bagay na to. We have to have that continuity of redemption. Moses, my servant, is dead. Patay na si Moses. Pinaunawa ng Diyos kay Joshua. But God's redemptive plan transcend
individual leaders. Transcend, rise above sa mga leaders. Si Moses, sa panahon nila, it represent the past era. Ngayon si Joshua, iba naman ang kanyang era. No? Moses represented the old era of wilderness wandering and the giving of the law. And now God is ushering Joshua and Israel into a new era of fulfillment. Aanihin na nila, ang kinina nila yung promise that is made to Abraham. No? So mapapansin natin that the foundation of grace is the promise. Ang pundasyon ng biyaya ay ang pangako. Ang inheritance is a gift of divine grace. Sa kabutihan loob ng Diyos, makakamit nila yung promised land. Ang mga Israelita are not striving to earn the land. Hindi sila nagsisikap para ma-earn nila yung lupang pangako. But they are taking possession of what God has already sovereignly promised to them. Hindi sila nakikipaglaban para makamit nila yon. Meron silang pakikipaglaban para matanggap na nila yung pinangako ng Diyos. Hindi sila nagsisikap makipaglaban para agawin yung lupain. Dahil yung lupain, ibinigay na sa kanila ng Diyos. Yung kapahingahan, ibinigay na ng Diyos. Sa mga Kristiyano, ang kapahingahan, ibinigay na ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Our Joshua. Tinapos na niya sa cross. Kaya yung ating lakbay sa buhay, sigurado tayong makakarating kung tayo'y mananatiling tapat. Consistent in our obedience. Consistent in following the Word of God in Scripture. Ma-integrate natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya hindi sila nakikipagpunyag para agawin yung lupa. Nakikipagpunyagi sila para makamit na nila yung ibinigay na lupain. Sa church, divine sovereignty does not negate human responsibility. Although nangako na ang Diyos, hindi ibig sabihin pinangako ng Diyos na wala kang gagawin. You have human responsibility. Kumilos ka. Although pinangako na ng Diyos yan, kailangan ipakita mo rin yung sarili mong pagkilos. Ang Diyos din naman na nagbibigay sa iyo ng kakayanan na makamit. So ang punto ko rito, believers, we are called to actively engage in the kingdom of God. Kailangan lang nating hanapin ang lakas, ang karunungan o talino sa pamamagitan ng continuous immersion in Scripture. Ibabad natin ang ating mga sarili sa banal na kasulatan sapagkat ito yung magiging gabay natin. So there is that importance of balancing divine sovereignty with human responsibility. Grace does not eliminate action. Okay lang yan, biyaya ng Diyos lahat na ito biyaya ng Diyos Pero it does not eliminate action, you have to move. Kailan kang kumilos? Sa kanila, yung grace na tinanggap nila, yung pangako ng Diyos, yun yung foundation ng grace. Yung pangako ng Diyos, ginagawa na ng Diyos yun. But you have to do your sarili mo, your responsibility. Kailan mong kumilos? Kaya nga sabi natin, grace does not eliminate action. So makikita na in the transition from Moses to Joshua, naglalarawan ito, nagpapakita ito ng continuity of God's overarching redemptive narrative. Kahit na mawala ang mga leaders, kahit magpalit-palit na ang leaders, kahit maubos na ang leaders, the mission for God's people will always continue. Nakaplano na yon. Naka-blueprint na yon. No?
So we have, as God's people, we have to move patungo doon sa inheritance. Pag nagpatuloy tayong lumalakad sa kalooban ng Diyos, we will get into that rest without interruption. Magtatagumpay tayong lagi. Because the foundation of God's covenant is His promise. Nangako siya, siya nangako. So as I conclude, ito yung katotohanan na makita natin. As we look at the things that happens, yung mga nangyayari ng panahon ni Joshua, nawala na si Moses, si Joshua ngayon nalilid, dinadala sila ngayon doon sa lupang pangako. Although they are striving, lumaban sila para makamit yung pangakong lupa, ano ngayon ito sa atin? Kung makikita natin si Joshua, dinala ang Israelita doon sa earthly rest. Ethnic Israel, dinala sila ng Joshua sa rest, which is the land of Canaan. Doon sila dinala. At ito ay physical promise na mapapasok nila yung land of flowing with milk and honey. Pero kung titingnan natin theologically, the fulfillment of this promise is in the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ, itong fulfillment na ito. Because Jesus Christ leads us to the real rest. Christian, doon tayo dadalhin, hindi doon sa physical rest. But ito si eternal rest na pinangako sa atin through the Lord Jesus Christ. He gave His life to die on the cross for us. Para makamit natin yung pangakong kapahingahan ito. Jesus Christ leads believers into the ultimate rest to receive that eternal inheritance of the kingdom of God. Ang ating Joshua is Jesus. Nagbigay, who guides us through His words, who guide us para makamit natin guide. Namatay siya, pero nabuhay siyang muli. At dadalhin tayo doon sa talagang lupang pinangako sa atin ng Diyos, which is the eternal rest. At hindi tayo mabibigo. Sapagkat ang ginawa ni Kristo, hindi mabibigo. Ang pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi mabibigo. But the only thing na dapat natin gawin as believers in Christ is to be consistent. We have to be guided by the Scripture, to be consistent in our Christian living, sapagkat kung hindi tayo gagabayan ang salita ng Diyos, will always be sidetracked sa ating paglakad sa buhay. So we have to look at the one, sa isang maggagabay sa atin tungo sa tunay na kapahingahan. And it is the Lord Jesus Christ. We wonder. Nagwa-wonder din tayo eh. Meron din tayong wilderness sa ating paglakad sa pananampalataya. Meron tayong mga wandering, pero yung wandering natin, nagbago na yon. Sa pamamagitan ng banal na kasulatan, huwag kang lumihis sa kaliwa o sa kanan. Ito gawin nating manual para hindi mabigo ang plano ng Diyos para sa atin. We have to be aligned. We have to be consistent sa paglakad natin sa ating inaangkin na pananampalataya. We have to. Basahin ko lang Hebrews as I close. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Chapter 4 and verses 8 to 11. Ang sabi dito, for if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day later on. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest also rested from his work as God did from his. 11. Let us therefore strive to enter that rest, so that no one may fall
by the same sort of disobedience. So makikita natin, napakahalaga na maging consistent tayo. Maliwanag yung sinasabi niya sa 11. Let us not therefore strive to enter the rest. Let us therefore strive. Magsikap tayong pumasok doon sa kapangyarihan. So that no one may fall by the same sort of disobedience. Maraming hindi nakapasok because of disobedience. Pero tayo, meron sinabi rito, day to day. Meron pinangakong today. So yung kanila sa ethnic Israel is the land, physical land of rest. Pero sa atin is the eternal rest na ang ating Panginoon Kristo ang nagbigay sa atin. We have to trust in the person and work of our Lord Jesus Christ. Remember, Christ died for us to have eternal rest. Kaya church, ang challenge po natin doon sa ating mga kapatid na nag-aalanganin pa na yumakap at magpatulong at magpasakop sa ating Panginoong Kristo. The challenge is, if you want to be part of those who will enter the rest of God, trust in the work and person of the Lord Jesus Christ. Because He is really the only and nothing man, wala nang pwedeng pumalit sa Kanya. Siya lang ang gabay natin para makamit natin ang kapahingahan. The church, let us be consistent. Let the Scripture be our guiding principle. Siya yung ating manual para makapamuhay tayo at maging handa tayo. Makamit natin ang ating kapahingahan. Ulitin po natin, ang kapahingahang hinahabol natin at tatanggapin natin mula sa Diyos ay ang eternal rest ng ating Panginoon Kristo lamang ang makapagkakaloob sa atin. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat. Salamat sapagkat patuloy ang iyong banal na kasulatan ay nagpapahayag sa amin na mga bagay na dapat naming isakatuparan upang makamit namin ang iyong mga pangako. Sa aming mga pag-aalala sa buhay, tanging ang mga salita mo at ang iyong presensya ang aming magiging gabay upang magtagumpay kami. Sapagat pangako ninyo, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At nangako ka rin na ang lahat ng mga ipinangako mo iyong tutuparin. Kaya po nanampalataya kami. Ang kapahingahang hanap ng bawat sa amin ay amin ang makakamit sapagkat tapat ka sa iyong mga pangako, hindi po kayo nagbabago. Kaya Ama, pinupuri ka namin at niluluwalhati ka namin sa iyong kabutihang loob. Patuloy mo kaming samahan at ingatan at patuloy mo kaming patibayin at patatagin. Hindi sa amin sariling mga kakayanan, kundi sa iyong presensya at sa iyong hindi nagbabagong biyaya. Salamat po Ama, purihin po kayo. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo.